Naranasan mo na ba na magkautang sa mga loan application na hindi mo naman ina-applyan or hindi ka naman nagda-download ng mga loan application na yon? O kaya naman ay bigla-bigla ka na lang sisingilin ng mga agent na ikaw daw ay overdue na need mo na daw magbayad sa gantong araw. So yan yung pag-uusapan natin guys dito sa ating vlog, which is ibabahagi ko sa inyo yung ilang paraan na ginagawa ko sa mga loan application na inuutangan ko na rin para hindi ako magkaroon guys ng automatic reloan. Kasi may mga ilang loan application dyan na after mo magpasa ng loan application o kaya gamitin yung application nila na ikaw naman ay na-reject, tapos ilang days lang yung lilipas, meron ka daw loan sa kanila at yung mga agent nila ay agad-agad na naniningil sa'yo. So ngayon guys, para maiwasan mo yon at hindi mo ma-experience yung automatic reloan kahit hindi ka naman nag-apply sa loan application na yon, panoorin mo tong video na to, baka sakaling makatulong sa'yo para na rin hindi ka na rin mag-worry sa mga loan application na na-applyan mo na before. So bago yun guys, nag-announce na po pala ako ng 5 lucky winners natin for this week. So panoorin nyo guys yung vlog ko ng Monday kasi po naka-insert dun sa video yung 5 lucky winners natin. So marami pa po yung hindi nag-claim. Nako, even po nung last week, kakaunti pa lang po yung nag-claim. Nako, panoorin yung mga vlog ko nung Monday para at least malaman nyo kung sino na yung mga nanalo at baka isa na yung pangalan mo dun. And if ever man na wala pa dyan yung pangalan mo at hindi po man nakikita na winner ka, huwag kang mag-alala. So continue supporting my channel and stay active. And for those na hindi pa dyan nakasubscribe, click mo po yung subscribe button. I-like itong video na to at mag-iwan ka na ng comment dyan sa comment section. Baka sakaling sa cellphone giveaway ay manalo ka. O diba? Every last Monday po yung ating announcement dun. And dito, manunod ka lang dito ng mga pwede mong utangan online. Yan, may chance ka na manalo sa ating pa-Gcash at pa-cellphone giveaway. Tuloy na tayo guys sa pag-uusapan natin dito sa ating vlog, which is yung ilang paraan ko na ginagawa para maiwasan ko guys yung automatic reloan. Na magtataka ka na lang na may bigla-biglang maniningil sa'yo, may bigla-biglang tatawag, te-text na magbabayad ka na daw at due date mo na. So if you're interested sa video na to, so keep on watching. Hindi po loan application yung ating i-review, which is magbibigay lang po ako ng ilang ways ko na ginagawa rin. Kapag po ako nagda-download ng mga loan application, after ko mag-apply sa kanila at na-reject ako, ganito po yung aking mga ginagawa. O kaya naman guys, after mo magbayad or nakapag-repay ka na dun sa loan application na yun, at kung ayaw mo nang umutang doon at umulit, ganito po yung gagawin mo. Punta ka po sa inyong settings. Dito guys, sa pinakang baba ng setting, makikita mo dito yung mga loan application na nasa cellphone mo. For example guys, ito si Bilis Peso. Pipindutin ko lang to si Bilis Peso. Ito rin guys yung isang way na ginagawa ko. No? So dito guys sa location, yan, ikiklik ko po yung never dito. And yan. And ditong contacts, ikiklik ko po yan. Yan, camera. At ikiklik ko po itong allow tracking. Kung babalikan ko sa screen ko guys, yung application na Bilis Peso. So ito guys, yan, nakalagay dito, the app collects your location information, recommends personalized products to you, and uses it for loan risk assessment. You can always open setting, privacy system, and set it to off. So dito guys, nung tinurn off natin lahat, yung location natin, yung camera, yung contacts, at saka yung sharing location, yung tracking. So ayan guys, ito na yung lumabas. So nasa sayo na guys kung iti-turn on mo pa rin yan. So ako guys, hindi ko na siya iti-turn on and i-delete ko na agad itong loan application na to. So ganito guys yung gagawin nyo. Remove app lang yan. Delete app. And delete na yan guys. So deleted na yun guys. O kaya naman guys, sa mismong application, pipindutin nyo doon kasi may mga option naman doon na di-delete mo yung mismong account mo doon sa loan application na yun. Pero may ibang loan application guys na walang delete option. Kaya ang gagawin mo, yung step 1 na ginawa natin, pupunta ka sa settings and then i-turn off mo lahat. Camera, settings, tracking, yung location, i-off nyo yun guys lahat. So dito guys, magkaiba po yung ginagawa ko kapag ang gamit ko po is iPhone at kapag naman gamit ko yung Android. Ito guys, itatry ko naman kapag Android phone po yung gamit ko, no? And then may mga loan application ako dito na in-apply din before and gusto ko na siyang i-delete dito. Dito guys sa settings, punta ka po dito sa app. And then dito guys sa app management po, pipiliin mo yung loan application na gusto mong tanggalan or
pipiliin mo yung loan application na i-remove mo. Katulad nitong si Cashbar. So, dito guys, bago mo siya i-uninstall, i-disable mo muna lahat. Which is nga dito sa manage notification, naka-deny na siya. Yan, i-click natin tong open supported links. Disallow natin yan. Turn off natin yan. So, turn off ko na rin yan. At saka natin siya i-uninstall. And then, itong si Cashcano, try natin. Ayan, meron pa siya dito guys na permission. And yan, naka-allowed siya. Pero may naka-not allowed na siya. So, okay na yan. Saka natin siya i-uninstall. Then, itong si Cashola. May ibang loan application naman pala na guys na automatic. Ito guys, si Lemon Loan is kada-download ko lang. So, try natin na i-disallow tong mga to. Yan. Itong permission. Yan, naka-allowed lahat kung makikita mo dito. So, dito guys, i-don't allow natin. Yan, i-don't allow natin yan. Kung makikita mo, don't allow mo lang lahat yan kasi kaya i-install ko lang siya. Yan, don't allow natin, no? And then, i-ganyan natin. Then, after nun, i-click natin guys yung force stop. Yan, nakalagay na dito na not allowed na siya sa camera natin, sa notification, sa phone, and sa SMS. So, hindi na yun makakapaminsala pa sa atin. Tsaka natin siya guys i-uninstall. So, yan guys yung ginagawa ko bago ako mag-uninstall ng mga loan application ko na naa-applyan sa ngayon. Kasi may mga loan application talaga na nag-automatic dyan reloan. Tapos, hindi mo na namamalayan na overdue ka na. Tapos, maniningil yung mga agent, hinaharas ka na pala. So, may nakita akong shared post, no, na ang gagawin mo nga daw is punta ka sa settings app, tapos pindutin mo yung OLA na gusto mong i-force stop, clear data, clear cache, and saka mo siya i-uninstall. Yan guys, yung ilang paraan ko na ginagawa bago ako mag-uninstall ng mga loan application na na-applyan ko. Nung dinownload mo siya, inalaw mo siya lahat, diba? Inalaw mo while using the app, kaya meron silang permission to access your SMS, data, kung ano mga nandyan sa phone mo, lahat inalaw natin yan bago tayo nakapag-submit ng loan application. Kaya, before natin siya i-uninstall, yun yung gawin natin. I-not allowed natin lahat, i-force stop, clear data, clear cache, bago natin siya i-uninstall. So, sana guys nakatulong, and sana pag ginawa nyo yung step na yun is hindi nyo na maranasan yung automatic reloan. Kasi ako before, naranasan ko nang mag-reloan sa loan application na hindi ko naman talaga siya in-applyan. And bigla-bigla na lang makikita ko na, overdue na pala ako dun sa loan application na yun. So yun guys, isi-share ko sa inyo yung loan application na yun, which is si Pera Mo po yun. Si Pera Mo po yung nagkaroon ako ng automatic reloan, and then si Peso Ready na rin. Dalawa sila. Si Pera Mo yung una, and then si Peso Ready, ito'y bigla na lang. And then nagkaroon ako kay Peso Ready, nito lang din. Na nagulat ako, bakit ako nagkaroon ng reloan kay Peso Ready? Na hindi naman po talaga ako nagre-reloan sa kanya. And then, alam nyo ba guys, share ko na rin to, nung hindi ko na sila pinapansin, hindi ko pinapansin yung tawag nila, kumbaga naman is in-apply ko yung dermatology. Yun. After nun, hindi na ako kinulit. Hindi ko na namamalayan na hindi na pala natawag sa akin, hindi na pala nag-detect sa akin, yung dalawang loan application na yun. And then, hanggang sa nahimik na lang talaga sila sa pangungulit sa akin. In the first place naman talaga, na hindi naman taga ako nag-reloan sa kanila. So, yun guys, kung ayaw nyo maranasan yung ganung experiences, na gawin nyo na yung mga itinuro ko ngayon. And sana makatulong sa inyo kahit papano. And for those na may ibang paraan, yung may ibang ways na ginagawa bago mag-uninstall ng loan application, is pakishare po dyan sa comment section, no? Hindi ko naman po sinasabi na effective yung ginagawa ko, pero for me, okay siya. Kasi as of now, hindi na ako nakakaranas ng mga automatic reloan na yan. So yan guys, that's all for today. Sana nagkaroon kayo ng konting idea about dito sa ating pinag-usapan. And kung may gusto kayong i-share nyo na dyan sa comment section. And always ko mga pong sinasabi sa inyo na do your own research sa mga loan application na gusto nyong applyan ngayon. So wag kayo basta-basta papasilaw sa kanilang mga ads. So that's it. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, kayo click the subscribe button. I-on mo na rin po yung notification bell para updated ka sa gantong usapan and sa mga bagong loan application na naglalabasan ngayon. So, bye-bye na muna for now, guys. See you on my next vlog.